Previously on Vietnam Vlog, the series. Some days I can't get out of my bed. Some days I'm waking up on the wrong side of my head. I got all these eyes on me, staring at me through my screen. Most nights I just can't wait to lie down. So tired from my thoughts that keep on swirling around. Guys, naglipat ako ng mga pinamili ko doon sa Vietnam and kukulang pa to sa dami ng aking mga nabili. And meron pa dito guys. Itong buong maleta na to na chinek-in namin, puro pasalubong lahat dyan guys. So, umabot siya ng 9 kilos, I think. Ayan, dyan lahat. Puro pasalubong lahat dyan guys, hanggang dito. So, gagawin natin yan guys ng week Vietnam haul. So, abangan nyo lang guys dahil isa-isa kong ipapakita yung mga pinamili ko and ilalagay ko lahat ng mga expenses na nagastos ko for the whole Vietnam haul na gagawin ko. So, yan guys. Abangan nyo na lang. Thank you for watching. Hello guys, welcome back to my channel. So for today's vlog, i-haul natin guys yung mga pinamili natin sa Vietnam and bibilisan natin dahil sobrang dami ng mga nabili natin doon na ipapapasalubong natin sa mga workmates, families, and friends. So ayan, naglipat ako guys. Nandito yung ibang laman ng mga nasa maleta ko. Nilipat ko na sila dito sa eco bag and nandito pa sa isang maleta ko na chinek-in ko yung mga ibang mga pasalubong natin. So guys, yung breakdown pala ng expenses, ilalagay ko na lang dyan sa screen ninyo or doon sa description box below. So ayan guys, ito yung kape. Bumili ako ng 3 nito. Ayan. 3 box nito. Ayan. Then, bumili din ako guys ng kape nila ng isa, yung Coffee 28, parang pinaka-coffee ko nila. Nakalagay pa sa ceiling bag. Ayan guys. Ayan. Bumili ako ng kape nilang ganyan. Parang pinaka-coffee ko nila. Ayan. Galing sa Vietnam. Then, next, bumili din ako ng another coffee nila dahil isa sa famous sila sa mga Vietnamese coffee. Tapos ayan, collagen coffee nila guys, Browmin Legacy. Ayan. Ilagay ko na lang dyan sa screen guys yung mga presyo nila guys in Vietnam dollars and yung converted version dito sa peso. So yan guys, yung mga coffee. Meron din akong nabili tea nila doon. Yan guys. Isang box lang to, trinay ko lang din naman para matry din natin yung tsaa nila sa Vietnam. So yan, traolong. Next guys, yung mga ito, meron pa pa dito guys, may isa pa palang version ng coffee na napamili ko. So yan, yung Arabica coffee nila. Yan guys, Arabica coffee. So next, yung mga goodies nila na mga food. Bumili rin ako nito. Good for sharing. Mga ganito nila. Ayan o. Kumuha ko ng 2 para matry natin and tikman natin kung masarap ba naman talaga. Tapos meron din ito. Yung isang flavor nila. Ganun din. Same lang din dito pero ibang variant ng flavor. Then next, isa po sa mga famous nila na treats doon, pang himagas nila. Ayan guys, bumili din ako ng ganito nila, para siyang tart. Tapos ito din guys, isang version na naman nung parang pinakita ko kanina, yung chabong, pero ibang variant naman to guys. Ayan, tinay ko din siya, bumili din ako ng ito. Tapos ito guys, nung nagpunta kami ng Mekong River, nag-island hopping kami doon,
Yung napuntahan namin isang island, gumagawa kasi sila ng coconut. Lahat ng klase ng coconut. So may coconut candy sila. Tawag nila doon guys is Coconut Island. So yan, nag-try din ako guys bumili ng isang variant nila ng coconut. So yan, try natin to guys dahil masarap to and ito yung famous delicacy nila doon. So yan guys. Then next, doon din nabili din doon. May benta rin silang ganito doon. So yan, lastly guys, sa food category. Bumili ako ng pillows guys dahil favorite ko ang pillows. Kung nakikita nyo sa mga stories ko, ganon. So, hindi ko pinalampas yung pillows nila nung nakita ko yung variant nila doon dahil first time ko makakita ng ganitong variant ng pillows. Dito sa Pinas kasi guys, ube tsaka chocolate pa lang yung natitikman ko. Eh doon, may bago silang variant doon na is coconut. Tapos meron pa silang choco hazelnut guys. Ito bago nila. Yan, mga bagong variants nila doon. Tapos meron din silang cookies and cream. So talagang natukso ako guys na bumili dahil baka iba yung lasa ng pillows nila doon. So at least natatry na natin dito guys. So yun muna guys yung category ng food. Sa category naman ng clothing nila guys, bumili naman ako ng t-shirt para dito sa bahay. And ayun, binilahan ko silang lahat. Ginawa ko ng XL. XL to guys. Ito yung design niya. Next design niya guys, ito. Nagagandahan ako sa kulay nito guys, kaya kinuha ko talaga. Ganda ng kulay niya guys, pero pinag-iisipan ko kung kanino ko ibibigay ito, sa bahay or sa kapatid ko or akin na lang. Ayan, so may isa pa guys ako nabili doon. Ito mas mahal to ng kaunti. Ayan, yung design niya guys. Vietnam. Ayan, 92,000 yung mga t-shirt nila. So maganda yan guys. So next guys, yung bags nila. Ito guys, so nakasukot pa. Bibili ko lang din doon. Fahasa. Fahasa ang pangalan ng shopping center doon na pagbilhan namin. Yan. Bumili ako ng 3 bags nila dahil alam ko maganda yung quality ng mga bags nila doon. May tote bag din guys. Bumili din ako ng isang tote bag. Okay, so yung pinakamalaki, 138,000 pala to guys. So, ayan, Vietnam. Biggest size. Ayan, ito pala yung presyo na guys. Ayan, 138,000. Tapos bumili rin ako guys ng isang variant nila na mas mura ng kaunti. So ito, ay 120,000 pala guys ito. Sorry. Bumili din ako mas maliit na version nito compared nito. Ayan, tapos meron pang isa guys na design. Parang ganun din pero ibang design naman. Tapos lastly yung tote bag nila guys. May Saigon na nakalagay dyan. Sino yung pagbibigyan ko nito, pag-isipan ko pa. Maraming paglalagyan, maraming space. So tapos na tayo sa bag. Next guys is yung figurine nila na binili ko worth 117,900 Vietnam dollars guys. So naantig talaga ako sa ganda nung cute ka guys. Yung parang military tank war nila. Yan, panglaban nila sa mga kalaban nila. Isa lang yung guys yung binili ko pag display lang sa bahay para each time na nakikita ko guys, may remembrance ako na galing ako sa Vietnam. So, hindi ko pinalampas to guys. So yan, meron pa guys ako nabili na pang display din. Yan, ito guys, 136,500. Yan, doon pa yung price niya guys. Yung conversion na guys. Di-display lang siya guys, ito yung paa niya. Then next, tapos na tayo sa mga pang display. Yung natira na lang guys is wallets, ganun, na pamimigay natin sa mga ka-workmates natin and mga keychains. Yan, bumili rin ako guys yung mga keychains. So ayan, dito sa support na to guys, madami din ito. Ito yung unang set, 4 na set to guys. Ayan, cute din siya guys, colorful. Yung iba meron ganyan, may Vietnam. Ayan, yan. Unang set lang guys. Bale, kung bibili ka dun sa Bentan Market nila guys, 120,000. Ito. Wallet nila na pang-kwan.
Cute din to guys, maganda. 4 sets din to guys, 120,000 din ito. Meron din silang ganitong variant guys, yung pang coin purse lang. Yan, 6 na sets to guys for 120,000 din. Vietnam dollars. Iba-ibang kulay. Then next, ito na guys, mga ref magnet. Ito guys, meron pa pala ako nito, yung parang pinakakatin ko nila. Yung pinapahid kapag masakit yung ulo, ganon. Bumili din ako ng Golden Star Balm nila. Mahal din to guys, nasa 68,000 yata to. Then lastly guys, yung mga ref magnet. Bumili din ako guys, hindi ko pinalampas. Ayan. Yan, ref magnet number 1. Tapos, yan, ref magnet number 2. Yan guys, oh. Then yung pera nila dun guys. Yan. Bumili din ako. Pang ref magnet. Tapos punta tayo sa keychain. Last na to guys, keychain. Ayan, yung mga keychain. Ito guys, ito yung pinaka magandang keychain na nabili ko so far. The next, ito guys, maganda rin naman ito, pero mas mura lang ito. Siguro nabili ko to 30,000 lang guys. Meron kasi yung mga kung alam nilang turista ka guys, papahalin talaga nila yung mga benta nila. Like eto guys, nabili ko ng 178,500. I-compare mo dito guys, 10 pieces din to, 10 keychains na to, 30,000 lang guys. Imagine nyo yung difference nun, compute nyo. Sobrang laking difference compared dito. Ayan, 178,000 yung bili ko dito guys. Nabudol na naman ako dito. Tapos lastly, yung isang ref magnet ulit. Last batch ng ref magnet ito. So yun guys, sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. And i-upload ko to siguro after lahat ng mga videos ko ng nakuhanan doon. Yung mga part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, ganon. Hati-hatiin ko kasi guys yung mga videos na mga napuntahan ko doon per day para hindi jumble-jumble lahat. So ito guys, i-upload ko to siguro later February na, ganon, after ko lahat ma-edit yung mga naunang videos. So ayan guys, as in kararating ko galing Vietnam. Lalapag ko lang kaninang 4:48 AM nung madaling araw, and nakalabas na kami ng NAIA Terminal Airport mga kwan na siguro guys, 6:30. Tapos nagpa-diretso palaon nun na kami. So ayan guys, thank you so much for watching and sa pagsuporta sa Vietnam tour ko na to. And sana more travels to come in the future. And hindi lang Vietnam, marami pa tayong ma-explore na countries. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. So thank you so much again for supporting my vlogs.